Dumarami raw ang lamok tuwing tag-init dahil sa pag-iimbak ng tubig ng ilang residente. Kaya naman, muli hong nagpapaalala ang Department of Health, lalo na sa mga buntis, kontra kagat po ng lamok na posibleng pagmula naman ng Zika virus. May ulat on the spot si Dano Tincungco. Dano? Connie, sa konteksto ng pagkakatala ng panibagong kaso ng Zika virus ay muling nanawagan ng DOH sa lahat, lalo na dun sa mga nagdadalang tao na mag-ingat laban sa kagat ng lamok, lalo na yung mga lamok na nangangagat tuwing araw. Kung makakaramdam daw ng lagnat, rashes o pamumula ng mata, kailangan daw magpakonsulta kaagad sa pinakamalapit na doktor. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, ito ay bilang bahagi ng hakbang ng DOH sa pagtukoy at pagpigil sa Zika virus kung saan karaniwang mild ang makikitang sintomas. Pinag-aaralan pa man kasi ang posibleng kaugnayan nito sa microcephaly, hindi raw ito dapat isantabi. Nilinaw din ni Garin ang ilang aligasyon sa mga kaso ng microcephaly sa bansa. Ayon kay Garin, maraming posibleng dahilan ng microcephaly pero hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung ano ang tunay na ugat nito. Bukod sa pinag-aaralan pa ring ugnayan nito sa Zika virus, potential cause din ng microcephaly ang impeksyon sa sinapupunan. Toxoplasmosis na dulot ng mga parasite sa hilaw na karne, rubella, herpes, syphilis, cytomegalovirus at HIV. Pwede rin daw maging dahilan ng microcephaly ang arsenic o mercury, alak, radiation, paninigarilyo, genetic conditions tulad ng Down syndrome at malalang malnutrition. Nilinaw ni Garin na wala raw alarming o nakakabahala sa mga kaso ng microcephaly sa bansa at wala rin daw nagbago sa mga bilang ng kaso ng microcephaly sa bansa, partikular dito sa Luzon. Sa ngayon, nilagay na ng DOH sa Category 1 classification ng Philippine Integrated Disease Surveillance and Response System ang Zika virus. Kasama sa ibang sakit na nasa Category 1 classification ang MERS, Ebola at AH1N1. Ibig sabihin nito ay lahat ng mga pinaghihinala ang kaso ng Zika ay kailangan i-report at masuri sa loob ng 24 oras sa Epidemiology Bureau ng DOH. Ang mga samples na makukuha doon sa mga suspected case ay ipadadala sa RITM para sa dagdag na pagsusuri sa pamamagitan ng Real-Time Polymerase Chain Reaction o RT-PCR. Ang testing system na ito ay available din sa Visayas at Mindanao. At sa ngayon ay may 5,000 test kits daw ang DOH kung saan ang resulta lalabas sa loob ng 48 oras. Ang prioridad daw ng DOH ay ang pagpigil sa mga lamok na siyang main carrier ng virus, partikular sa mga lugar na may matataas na insidente ng dengue. Importante sa komunidad ang paglilinis ng kapaligiran ayon sa DOH at isa raw sa mga napansin nila ay dumarami ang lamok tuwing tag-init na isa sa mga dahilan ay pag-iimbak daw ng tubig ng ilan. Sa tala ng WHO Western Pacific Regional Office mula January 2007 hanggang March 9 ngayong taon, nasa 55 bansa na may reported transmission ng Zika kasama ang Pilipinas. Sa ngayon din ay 37 bansa ang may travel notice. Ayon sa WHO, ang tanging mga bansa lang na nakapagtala ng pagtaas ng bilang ng kaso ng microcephaly ang Brazil at French Polynesia. Iniimbestigahan din ang posibleng ugnayan ng Zika at neurological condition na Guillain-Barré syndrome sa 9 na bansa. At sa puntong ito ay pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Garin. DOH will now include Zika virus under Category 1 classification, the Philippine Integrated Disease Surveillance and Response System. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, all suspected cases of Zika virus diseases shall be reported within 24 hours to the Epidemiological Bureau through the regional epidemiological surveillance units in the country. While we are currently being active insofar as knowing this virus and its connection with congenital anomalies or congenital defects, we are also looking at a very high level into vector control. At Connie, sa ngayon daw ay patuloy ang pag-aaral, surveillance at pagbuo ng strategic response framework ng WHO para mabigyan ng tugon para mabigyang gabay ang tugon ng mga apektadong bansa sa cluster na kung tawagin ng congenital malformations or anomalies tulad ng microcephaly na siya rin tinututukan ngayon ng WHO. At sa loob daw ng mga susunod na araw ay magsasagawa naman daw ng information dissemination ng DOH, partikular sa kanilang mga regional office. Yan muna latest mula rito sa Maynila. Balik sa Connie. Maraming salamat, Dano at Tincungco.